So today, meron tayong malito naman na content. But this is a content, ang gusto ko pag-usapan dito kasi ngayon is like, kailangan mo ba talaga mag-upgrade from 150 to 160? And kung may current scooter ka, is there really a need to upgrade? Yan yung top tip topics ko ngayon for today. Kaya samahan nyo ako for a ride tomorrow. Magkwentuhan tayo sa daan. Let's go! Okay, pag-usapan natin ngayon yung pag-upgrade ng motor from ADV 150 to 160, or kung meron kang motor ngayon na gusto mo mag-upgrade. So these are the top reasons na pwedeng hindi ka na muna mag-upgrade. Ang madalas sa tanong sa akin ng mga tao, bakit di ka mag-upgrade from ADV 150 to 160? Ang lagi kong iniisip dyan, bakit nga ba? Bakit ko kailangan mag-upgrade? Number one, first is reliability. Parehas naman Honda ang ADV 150. When it comes to reliability, alam naman natin, proven na si Honda sa reliability. Nakukuha ko naman yung reliability ng 150, so 160 rin naman. Pero ang tanong, do I need to spend more para magkaroon ng 160? Does it make any difference on how I use the motorbike, diba? PSA wise, parehas din naman interchangeable ang 150 tsaka 160. Ang pinagkaiba lang talaga, 4 valves yun. Medyo mas mataas yung CC, pero do I really need it? At kung ikaw user ka ng 150, kailangan mo pa talaga ng 160? It's really subjective. Kasi sigurado mag-shell out ka ng additional money to have an ADV 160, diba? Number 2, purpose. Kung mag-upgrade ka ba ng motor from your current motorbike, or kung 150 user ka, kung ako mag-upgrade ng 160, will there be a difference with the purpose of using the motorbike? Kasi parehas naman silang adventure scooter, parehas naman silang maganda, parehas ang suspension package, parehas din ang kanyang braking system from 150 and 160. So ano bang diferensya? Power? I think yung power naman ng 150 is very sufficient on city driving use, and kahit naman sa long drive wala naman akong problema gumamit ng 150. So kung anong purpose mo on upgrading to 150 to 160, it depends sa'yo eh. Pero para sa akin, this is very subjective kung tama ako o mali. Pero para sa akin kasi, you're getting the same banana. Ang pinagkaiba lang talaga, makina. 160 yung isa, 4 valves, medyo mas malakas humatak. Pero kung usapang hatak din naman, bakit? Yung 150 naman, katulad itong gamit ko, pwede mo naman i-upgrade yung CVT para gumanda yung hatak. Maraming paraan. Pwede mo ipa-remap, di ba? May mga ganun eh, without kalikot sa makina, kundi puro part add-ons lang naman. Add-on sa CVT, kung hatak ang pag-uusapan. Tsaka, sa totoo lang, mas matipid ang 150 kaysa sa 160. That's true, kasi 4 valves yun, 2 valves to. Kung stock to stock din, mas matipid talaga ang 150. No need to shed too much money because you're getting the same comfort, as well as parehas din naman sa 160 because you're having the same suspension package, kasi hindi ka naman nag-upgrade. Kung mag-upgrade ka, ibang usapan na yon. Pero pwede mo rin-upgrade yung 150 mo, kasi yung parts ng 160 parehas din naman sa 150, di ba? Pwede mo mag-interchange ng parts yan bukod sa makina. So that's the purpose. That's the number 2 reason kung bakit mo kailangan pag-isipan kung bakit ka mag-upgrade. Third na pag-uusapan natin ngayon is practicality. Sa panahon ngayon, medyo mahirap ang buhay. Alam mo yun, some are doing good, some are not. So kung meron ka ng motor, blessed you. Napakaswerte mo na, parehas tayo, meron tayong motor, nag-i-enjoy tayo. So pagiging practical, when upgrading a motorbike, kung wala ka pang sapat na pera talaga, I mean, saktuhan lang sa pamilya, saktuhan lang talaga, kailangan mo pa talaga mag-upgrade, guys. Maging practical lang tayo, kasi let's be honest here, magkano ngayon na resale value na ADV 150? Sabihin natin na ADV 150, mabibenta mo siya ng 100,000. Depende pa yan sa kondisyon ng ADV mo. Then naisipan mong bumili ng 160. Ngayon sa 160, magkano ba 160? Bago, 166,000. Or naisipan mo pa rin bumili ng second hand, sabihin natin 145, 135, mga ganun range, 135 to 145 na range na presyo ng ADV 160. So naglabas ka pa rin ng almost mahigit 40,000 pesos, diba? Kung practical kang tao, nakukuha mo naman yung benepisyo ng 150 tsaka 160. Parehas naman ng benepisyo niya. Komportable yung ride, may power naman, maganda yung suspension na nakukuha mo, nakakapag long ride ka, hindi ka naman
na-aberya ng ADV 150 mo, so bakit ka nga ngayon mag-upgrade? Para saan? Siguro mag-upgrade ka pyesa. Meron kang extra paunti-unti, pautay-utay. Meron kang gustong palitan sa ADV 150 mo ng mga parts, why not, di ba? Pero mag-upgrade ka pa ng platform, well, it's very subjective. Maaaring tama ako mali, but let me know in the comment section below kung tama ako mali on this section. For being practical before upgrading to a new motorbike, ang Pinoy, lagi niyang gusto nasa bago. Laging in, laging latest. Totoo yan, ako aminado ako. Minsan ganyan din ako, gusto ko laging bago yung akin. Medyo bida-bida ka din, diba? Titignan mo rin yung estado ng buhay mo. Kung medyo gipit ka, hindi ka naman talaga nagpo-produce lagi ng malaking pera, at hindi mo naman talaga kailangan mag-upgrade. Ba't ka nag-upgrade? Wala, trip ko lang, bakit ba? Ba't ka ba nangingialam? May pera ako pambili. Why not? Kung marami kang pera pambili, chill lang. Pero kung ikaw, mga mayang Pilipino, low-key lang, you're getting the same thing everyday na purpose of your motorbike, na i-enjoy mo naman, nakakapaglibot-libot ka naman, nakaka-rides ka naman, well, hindi naman big bike yung ina-upgrade mo. Kung ako sa'yo, kaysa mag-upgrade ka ng scooter from 150 to 160, ipunin mo na lang yan, bumili ka ng big bike. Kahit yung entry level lang muna. Para ano? Para makuha mo yung best of both worlds, di ba? May scooter ka na hindi ka nakaka-highway, meron ka rin pang highway. Mas maganda pa yung ganun kasi you're getting best of both worlds. So that wraps up akin para sa akin yung mga reasons na yun. Top reasons na yun para hindi ka muna mag-upgrade. Well, it's very subjective naman guys Kung may pera ka naman, kung ample naman yung money para mag-upgrade, why not? Hindi kita pipigilan. Wala namang pipigil sa'yo, pera mo yan, kasiyahan mo yan. But, you know, ang pinag-uusapan natin dito is just practicality and value for money. From a 150 user, kung naka 150 ka ngayon at gusto mong upgrade ng 160, medyo mapag-isip-isip ka. Dahil, sa totoo lang, pwede pa naman sa ADV 150. Pero kung galing ka sa medyo lower CC, mga 110, mga beat, click, gusto mo na medyo malaki-laki, and upgrading to AATV, to an Aerox. So ang ganda ng Aerox niya, parang naka-street concept siya. Why not? Maganda pa rin mag-upgrade ng motor. No shit about it. Kumbaga, walang pipigil sa'yo doon sa pag-upgrade ng motor. Let's go on the practical side of the value for money always for the Filipino. Maging practical tayo, maging maalaga tayo sa mga gamit natin sa gradong tatagal. And when the time comes sa talagang bank down na yung ADV 150 mo, kahit anong maintain mo, baka sakali talagang pabigay na siya, pa-retire na siya, then it's time for you to give it up and try to upgrade to a newer model. At sa tingin ko, having an ADV 150, baka 5-6 years, buhay na buhay ito. So depende na sa'yo sa paggamit mo. Dahil napaka-reliable naman ng Honda. Reliable na, fuel efficient pa. Okay sa Jetty Doon natin yung entry vlog natin. Makapag-tricks muna bago umuwi. Kung alam nyo lang guys, dati ang Jetty, yung building sa likod na yun, tambayan namin yun ng pagbabike. Bilihan nyo ng mga pyesa. Ngayon, wala na. So dito nga pala ako sa Jetty Mobile Stop bago umuwi ng sukat. Kali kasi ako umuwi, may nilakad tayo ron. So, sana nagustuhan niyo yung episode ng R8 Moto for my top reasons kung bakit hindi niyo kailangan mag-upgrade from ADV 150 to 160, or kung meron man kayong motor ngayon at reliable naman at wala naman problema, maybe think twice just to have a value for money and be practical bago mag-upgrade ng motor. Pero kung sobra naman ang budget, walang pumipigil sa'yo, talagang meron kang ample enough money to buy a new motorbike this year or any time of the year, basta meron kang trip na motor at meron kang sobrang pera, why not? At kung tatanungin mo ako, hindi ako mag-upgrade to 150 to 160. I would rather have a 150 na same naman, nakukuha ko yung benefit of a 150 rather than going to 160. Ano ba naman yung konting upgrade on the sa lakas? Kasi hindi ka naman kumakarera Ano naman more on touring ka, adventure ka, napupuntahan mo naman yung mga lugar na gusto mo. I mean, hindi ka naman naiiwan pag gamit mo yung ADV 150. Siguro if I had an ample enough of money for this year na makapag-ipon at meron pang upgrade, siguro I'd go for a highway legal bike. Yun siguro. Siguro yun, para you get best of both worlds. Pero that's just a plan. Kung papala rin, sana magkaroon. So if you like this episode of R8 Moto, please like and subscribe to my YouTube channel.
Please leave a like also on my videos if you like it. Kung may nakuha ka. O may nadampot kang trip sa mga content ko and episode for Art Moto. Once again, please like and subscribe to my YouTube channel. Follow me on Facebook, YouTube, and Instagram. Hanggang sa muli guys. This is Art Moto. God bless. Godspeed. Thank you. Bye.